Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito naman nasa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikwico. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo at Troas. Dalhin mo rin ang aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malaki yung utang na loob natin kay San Lucas. Siya ang sumulat ng ikatlong ebanghelyo at ng aklat ng gawa ng mga apostol. Sa ebanghelyo, binigay sa atin ni Lucas ang buhay at mga aral ni Jesus mula noong paglihi sa kanya ni Maria, at sa gawa ng mga apostol, binigay sa atin ang unang 50 taon ng kasaysayan ng simbahan sa pagsusubaybay sa mga ginawa ng mga apostol, lalo na ni Pedro at ni Pablo. Saan naman nakuha ni Lucas ang mga materials na kanyang sinulat? Hindi siya nabibilang sa 12 apostol na pinili ni Jesus at naging kasakasama ni Jesus. Maaaring ngang hindi niya personal na kilala si Jesus. Si Lucas ay maaaring isang hentil, hindi siya Hudyo. Marami nagsasabi niya siya ay isang edukadong tao. Maaari ring isang doktor. Isa siyang Griego. Kaya ang Greek na ginamit niya sa kanyang mga sinulat ay maganda. Maayos siyang magsulat. Simple at madaling sundan. Maaring ang impormasyon niya tungkol kay Jesus ay nanggaling sa kanyang pakikiisa sa mga apostol, lalo na kay Pablo. Sa gawa ng mga apostol, may mga bahagi doon na nakasulat sa first person plural, the we sections. Ibig sabihin, nakasama siya sa ikinikwento niya. Kaya naging kasama siya sa paglalakbay ni Pablo. Siya ang may isinulat tungkol kay Maria, ang pagbati sa kanya ng anghel, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, ang pagsilang kay Jesus sa Bethlehem, ang pagdala sa sanggol na si Jesus sa templo. At siya lang ang may kwento tungkol sa kabataan ni Jesus nung siya'y nawala at matagpuan sa templo. Paano niya naman nalaman ang mga ito? Maaring may access siya kay Maria. Nakuha niya ang mga pangyayang ito kay Maria mismo. May mga katangian ang ebanghelyo ni Lucas. Binibigyan niya ng kahalagahan ang mga may hirap, ang mga babae, ang mga bata, ang mga may sakit.
Malaki din ang papel ng Espiritu Santo sa buhay ni Jesus at ang unang simbahan. Pinapakita ni Lucas na ang gawain ni Jesus ay pinagpapatuloy ng simbahan sa paggabay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagpasalamat ay sa sinulat ni Lucas. Kung wala ang kanyang isinulat, maging kakaunti ang malalaman natin tungkol kay Jesus at tungkol sa simbahan. At ngayon ay kinikilala natin siya. Ngayong araw ay ang kapistahan ni San Lucas. Sa liham ni Pablo kay Timoteo, dinidescribe ni Pablo sa kanyang disipulo na si Timoteo ang nangyari sa kanya. Halos mag-isa na lang siya. Si Lucas lang ang naiwan na kasama niya. Ang iba'y umalis na tulad ni Dimas. At ang iba'y naman ay nasa ibang misyon tulad ni Crescens at ni Tito at ni Ticos. Marami na ang mga communities na kanyang pinamamahalaan, kaya pinapadala niya ang mga kasama niya upang subaybayan at gabayan ang mga communities na ito. Kaya nakikiusap siya kay Timoteo na pumunta at samahan siya at isama rin sa kanya si Marcos. Nakiusap pa siya na daanan ang mga bagay na naiwan niya sa Troas, ang kanyang balabal at ang ibang aklat. Nagbabala siya kay Timoteo na mag-ingat sa ibang mga taong kumukontra sa kanila, lalo na si Alexander, na sinisiraan sila at ang Ebanghelyo. Nararamdaman ni Pablo na nag-iisa na lang siya, pero hindi naman talaga siya nag-iisa. Kasi kasama niya ang Panginoon na nagpapalakas sa kanya sa kanyang pagpapahayag. Ang mabuting balita sa mundong ito ay patuloy sa pamagitan ng kanyang pagpapahayag. Kaya dito pinakita sa atin ni Pablo na si Lucas ay isang tapat na kasama niya sa kanyang mga gawain. Hindi naging madali ang misyon ni Pablo. Maraming communities ang kanyang pinangangalagaan. Dinideploy niya ang mga kasama niya sa mga communities na ito. Kaya siya mismo ay halos nag-iisa na rin. May kasama din siya na bumitaw na sa kanilang misyon. Iniwan na nila siya. May mga kasamahan pa nga na kumukontra sa kanila. Pero may mga tapat naman sa kanya. Isa na rito ay si Lucas. Malaki ang pag-asa niya kay Lucas. Marahil sa matapat na pagsasama ni Lucas sa kanya, doon ni Lucas nakuha ang maraming mga materials na kanyang ginagamit sa kanyang mga sinulat. Inayos ni Lucas ang mga materials na yon at isinulat sa isang paraan na maiintindihan natin. Kaya makakaasa tayo na ang mga sinulat ni Lucas ay totoo. Siya din ay ginabayan ng Espiritu Santo upang ihayag sa atin ang isang tunay na version ng magandang balita. San Lucas, tulungan mo kami na magkaroon din ng katatagan sa pagtanggap at pagpapalaganap ng magandang balita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.